Welcome to Donmar TV News Channel. Duda si Senator Manny Pacquiao sa resulta ng bagong Pulse Asia Survey kung saan nakakuha ng 0 votes ang presidential candidate. Git ng kandidato, hindi sapat ang bilang ng mga respondent na pinagbabatayan ng resulta ng survey at kumpiyansang nasa kanyang suporta ng mga mahihirap nating mga kababayan. Hindi nga naniniwala si presidential candidate Senator Manny Pacquiao sa resulta ng bagong Pulse Asia Survey kung saan nakakuha ito ng 0% vote sa National Capital Region. Kinwestiyon ng senador ang bilang ng mga respondent na sinasabing nakausap umano ng Pulse Asia Survey. Muling iginiit nito na hindi siya matitinag sa kanyang kandidatura sa pagkapresidente dahil lamang sa mababang survey. Naniniwala si Pacquiao na maraming mga mahihirap na kababayan natin na kanyang supporters ang hindi natatanong sa mga ganitong klase ng survey kaya't duda siya sa accuracy ng mga ito. Sa bagong labas na Pulse Asia Survey mula February 18 hanggang 23, nakakuha ng 0% sa National Capital Region si presidential candidate Manny Pacquiao, habang 3% naman sa Luzon, 16% sa Visayas at 15% sa Mindanao. Sa kabuuan, nasa 8% ang nakuha ni Pacquiao mula Luzon, Visayas at Mindanao. Pang-apat siya sa pwesto mula kay Bongbong Marcos Jr., Vice President Leni Robredo at Presidential Candidate Isko Moreno Dumagoso. Pero ayon sa senador, hindi kapanipaniwala ang survey. Sino kaya maniwala? Dapat tinanong nila yung baka yung mga mayayaman lang tinanong nila. Hindi nila tinanong yung mga mahihirap na tao. Basta kumpiyansa pa rin ako na ang mga mahihirap na tao ay nagsama-sama ngayon para magkaroon sila ng importansya at umunlad ang kanilang pamumuhay. Iginiit ni Pacquiao na mind conditioning lang ang nagagawa ng mga survey at hindi talaga nito na ipapakita ang aktwal na pulso ng mga tao kung sino talaga ang kanilang iboboto. Masyadong maliit din anya ang 2,000 respondent na karaniwang tinatanong sa mga survey kumpara sa higit 67 million na rehistradong botante sa bansa. So kahit siruhin pa nila ako Luzon, Visayas, in Mindanao, hindi pa rin ako matitinag. Mind conditioning sa taong bayan, pero alam ko tao ay ang kailangan nila yung tunay na pagbabago. Hindi lamang ang mga mayayaman tatanungin natin. Dapat yung mga mahihirap ang tinatanong, yung DE class, kasi sila ang nangangailangan ng tulong. Sila ang naiiwan at sila ang pinakamarami. Ayon kay Pacquiao, tututukan pa rin nila ang pag-iikot sa mga barangay at pagsasagawa ng campaign rally para kausapin ang mga mahihirap nating kababayan na pwedeng sumuporta sa kanya. Bernard, kumpiyansa pa rin ang senador na maraming mahihirap na Pilipino lalo na sa Visayas at Mindanao ang susuporta sa kanya sa mismong halalan at naniniwala na mataas pa rin ang tsansa niyang manalo sa pagtakbong presidente. Samantala, dumalong muli ang senador sa convention ng mga barangay official ngayong hapon sa Pasay City. The camp of Vice President Leni Robredo believes that the recent Pulse Asia survey does not yet capture the intensity of support on the ground. The survey shows Bongbong Marcos on the lead with 60%, followed by Robredo with 15%. In a statement, Robredo spokesman Barry Gutierrez says the survey was done prior to the massive campaign rallies organized by their supporter volunteers, and it does not capture the recent surge in support for Robredo. Gutierrez adds they are confident of Robredo's victory with a clear momentum on their side. The survey was conducted from February 18 to 23, 2022, using face-to-face interviews with 2,400 registered voters with a margin of error of ±2%. Meanwhile, Robredo took to social media to debunk lies about her, including the one that she supposedly married a communist rebel at 15. Robredo says there is a need to fight back against fake news peddlers and dismantle disinformation that she has suffered for years. For the Vice President, she expects more attacks to come as it only means one thing. Her detractors are now seeing the shift on the ground. Napaka-wild na accusation na dati na daw ako may asawa. Dati na ako may asawa,
15 years old ako nag-asawa. Yung dati ko daw asawa, NPA. Ito, lumabas ito 2016, hindi namin pinansin. Lumalabas ulit ngayon. Tapos meron na siyang dagdag. Ordinarily, hindi ko to pag-aaksayahan ng panahon. Pero because of the lessons from the past 6 years, sinasagot natin yung head-on. Meanwhile, Bulacan Governor Daniel Fernando has officially endorsed Robredo for president. Kailangan po ng ating bansa ng isang pinunong nakadarama sa kalagayan ng kanyang kapwa. Isang pinunong walang bahid ng korupsyon at higit sa lahat, isang pinunong may matatag na pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Eastern Samar Governor Ben Evardone, a party mate and ally of President Duterte, also has expressed support to Robredo. In a statement, Evardone also believes that the recent statement of President Duterte stating the qualities that the next president should possess is a virtual endorsement of Robredo. The Robredo ticket will be heading back to Mindanao for the next leg of their campaign trail. At ang inyo po talagang paksa ay magkaroon ng malinis, tapat na eleksyon. Sa inyong monitoring po ba, ganun po ba ang tahak ng ating 2022 elections? Sir, I'm very sorry I don't want to be a bearer of bad news, but that is really the fact, mga kababayan. Sir, we cannot trust the system of Smartmatic and the Commission on Elections. Makikita naman po natin yun, yung mga issue na lumalabas ngayon. Walang public observers doon sa printing ng mga balota. Walang public observers doon sa replication ng SD cards. And the other one that I just put out last night on Facebook is yung tatlong data centers ng Commission on Elections, actually Smartmatic, na siyang mag-handle ng transmissions ng mga election results. Wala pong public observers yun mula pa noong 2010 hanggang 2019. May bagong chairman po ngayon ng COMELEC at kaninang umaga parang nagkaroon sila ng walkthrough. Bukas may namang walkthrough tapos hahayaan daw sa'yo yung mga observer sa pag-print po ng mga balota. Recently may sinabi si Senator Amy Marcos na yung natitirang mayorya raw ng mga balota na imprintan na walang witness. Ano po ba ang monitoring din po niyo, sir, dito sa isyong ito? Actually, sir, isa-isahin po muna natin at bago po yan, going back pala sa question po ninyo kanina, if we have every reason to trust the Commission on Elections, I am very sorry. Ito bago lang itong lumabas and I would like to show this po sa inyo. Bago lang po itong ebidensya na hindi nga po tugma ang bilang ng mga vote counting machines doon sa balota, sa boto na nasa mga balota. Noong December 6 to 15 ay binuksan po ang 100 ballot boxes mula sa 3rd District ng Camarines Sur. Doon po ito binuksan sa House of Representatives Electoral Tribunal sa kasong EP 19-015. Ito po yung Villafuerte versus Bordado. At ipapakita ko po sa inyo ito, this is a certified true copy ng revision report. Revision report ito. Tulad po ito nung nangyari sa revision ni BBM laban kay Leni Robredo. So dito po makikita po natin na nakalagay po dito condition of ballot box. Ito mga naka-screen. Ayan. Condition of ballot box. Nandun po yung 5 plastic seal at 1 metal seal kompleto po ng kanilang serial numbers. At nakalagay po dyan, they are properly attached and locked. Nakalock po ang mga balota sa loob ng ballot box at wala pong kaliskis ng isda, wala pong upos ng sigarilyo, dahon, or battery resolution tulad ng nangyari sa kay BBM. Yes, sir. Now, dito, makikita po natin, dito sa page na to, makikita po natin binilang po nila. Ayan po nakalagay. Yan po. Ito po, 143 ang boto ni 143 ang boto ni Villafuerte ayon sa election returns. Ito po yung print ng vote counting machines nung halalan. 143 ang boto ni Villafuerte o Congressman Villafuerte, 327 naman ang kay Congressman Bordado. However, nung binilang po nila
Ang balota ni Protestant, ang Protestant po ay si Congressman Villafuerte, 439 pala. Habang ang Proteste, si Congressman Bordado ay 151 lang ang kanyang balota. Pero dito sa election return, sinabi po niyan ng makina, ayan po, 143 lang ang boto ni Congressman Villafuerte. Yun ang nireport ng makina. Habang dinagdagan naman si Bordado, naging 327. Samantalang ang balota kay Congressman Villafuerte ay nasa 400 pala, hindi 100 plus. At ang kay Bordado, hindi 327 ang boto niya kasi ang balota na meron siyang boto is only 151. Now, we are only talking of one precinct. This is precinct number 66. Now, I can show you also precinct number 75. Ganon din ang nangyari. And mind you, certified true copy po 'yan. Hindi po tayo nag-iimbento ng ebidensya. Markado. And then ito po precinct number 43. Ayan, certified true copy din po 'yan. Ganon din po ang nangyari. This is precinct number 48. Certified true copy po lahat ng pinapakita ko po sa inyo. Precinct number 42. So, dito sa bayan ng Calabanga alone, sir, mga kababayan, nabawasan po si Congressman Villafuerte ng 13,213 votes. Binawas po yan sa kanya. Dito sa bayang ito 5 lang po ang ipapakita ko sa inyo. Kasi kung ipapakita ko naman yung 75, maubos yung oras natin. So, in the town of Calabanga, Camarines Sur, Congressman Villafuerte binawasan ng 13,213 votes. Si Congressman Bordado dinagdagan ng 7,738 votes. And certified true copy po ito at dapat po sagutin ito ng Commission on Elections. Kaya nga po, yung tanong po ninyo kanina, if you have reason to distrust the COMELEC and Smartmatic, this is the reason. This is the smoking gun. Ito na yung matibay na ebidensya na hindi tama ang pagbibilang ng mga makina, nagdadagdag, nagbabawas sa mga boto ng mga kandidato. And then, we add, ngayon, yung balota, hindi po tayo pinapa-observe. Yung replication ng SD card, hindi po tayo pinapakita o hindi pinapakita sa atin. And worse, yung data center, kung saan doon pumapasok yung election returns sa gabi ng araw ng halalan. Nako. So, totoo yung sinabi, sir, na Smartmatic ay Estematic. Yes, sir. Yes, sir. I stand by my accusations kasi ito naman, these are certified true copy and ang balota ay binuksan in an official proceedings ng House of Representatives Electoral Tribunal.